Aklat ni Enoch, Kabanata 11, Pangako sa Lupa. Sa panahong iyon ay bubuksan ko ang mga kamalig ng pagpapala na nasa langit, upang ibuhos ang mga ito sa lupa para sa gawain at pagpapagal ng mga anak ng tao. At ang katotohanan at kapayapaan ay mananatiling kasama nila sa buong panahon ng daigdig at sa lahat ng salinlahi ng sangkatauhan. Kabanata 12, si Enoch at ang mga tagapagbantay ng langit. Bago mangyari ang mga bagay na ito, si Enoch ay ikinubli at walang sinuman sa mga anak ng tao ang nakaaalam kung saan siya dinala, saan siya nananatili, o kung ano ang nangyari sa kaniya. Ang kaniyang mga gawain ay may kaugnayan sa mga tagapagbantay, at ang kaniyang panahon ay kasama ng mga banal. At akong si Enoch ay nagpupuri sa Panginoon ng kaluwalhatian, ang hari ng lahat ng kapanahunan. At narito, tinawag ako ng mga tagapagbantay. Sinabi nila sa akin, Enoch, ikaw na eskriba ng katuwiran, humayo ka at ihayag sa mga tagapagbantay ng langit na lumisan sa banal at walang hanggang tahanan sa kaitaasan ng langit at dumungis sa kanilang sarili sa pamamagitan ng mga babae. Sila ay gumawa ng mga gawaing tulad ng mga anak ng lupa at kumuha ng mga asawa para sa kanilang sarili. Sabihin mo sa kanila, nagdulot kayo ng malaking kapahamakan sa lupa. Wala kayong matatamong kapayapaan ni kapatawaran para sa inyong mga kasalanan. At dahil sa pagmamahal ninyo sa inyong mga anak, makikita ninyo ang kanilang pagkamatay. Makikita ninyo ang pagkawasak ng inyong mga minamahal, at kayo ay magtatangis dahil sa kanila. Magmamakaawa kayo magpakailanman, ngunit hindi ninyo makakamit ang awa o kapayapaan. Kabanata 13, Sagot sa kanilang kahilingan. At si Enoch ay nagtungo at nagsabi, Azazel, wala kang kapayapaan. Isang mabigat na hatol ang ipinataw laban sa iyo upang ikaw ay igapos. Hindi ka pagkakalooban ng awan ni tatanggapin ang iyong kahilingan dahil sa mga di matuwid na bagay na iyong itinuro at sa lahat ng gawaing walang Diyos, kasamaan at kasalanang iyong ipinakita sa mga tao. Pagkatapos ay kinausap ko silang lahat ng sama-sama at silang lahat ay pinangibabawan ng takot at panginginig. At sila ay nakiusap sa akin na magsumait ng isang pagsusumamo para sa kanila upang sila ay makatagpo ng kapatawaran at upang basahin ko ang kanilang kahilingan sa harapan ng Panginoon ng langit. Sapagkat mula nang mangyari ang mga bagay na iyon, hindi na nila magawang magsalita o itaas man lamang ang kanilang mga mata sa langit dahil sa kahihiyan ng kanilang kasalanan at dahil sila ay nahatulan na. Kaya isinulat ko ang kanilang pagsusumamo at ang panalangin inialay para sa kanilang mga espiritu at sa bawat isa nilang ginawa, alang-alang sa kanilang kahilingan, na sila ay mapatawad at mabigyan ng palugit. Pagkatapos ay nagtungo ako at naupo sa tabi ng mga tubig ng Dan, sa lupain ng Dan, sa timog kanluran ng Hermon. Binasa ko ang kanilang pagsusumamo hanggang sa ako ay nakatulog. At isang panaginip ang dumating sa akin, at isang pangitain ang lumukob sa akin. Nakita ko sa pangitain ang tungkol sa kaparusahan, at may isang tinig na nag-utos sa akin na ipahayag ito sa mga anak ng langit, at pagsabihan sila. Nang ako ay magising, nagtungo ako sa kanila. Sila ay magkakasamang nakaupo at nagdadalamhati sa Abel-Jail na nasa pagitan ng Lebanon at Seneser, habang natatakpan ang kanilang mga mukha. At ipinaalala ko sa kanila ang lahat ng pangitaing aking nakita sa panaginip. At sinimulan kong sabihin ang mga salita ng katuwiran at pagsabihan ang mga tagapagbantay ng langit. Kabanata 14, Ang luklukan ng banal at dakilang isa. Ito ang aklat ng mga salita ng katuwiran at ng pagsaway sa mga walang hanggang tagapagbantay.
ayon sa utos ng banal at dakilang isa na aking nakita sa pangitain. Aking nakita sa panaginip ang mga bagay na ngayon ay aking sinasabi sa pamamagitan ng aking dila at ng hininga ng aking bibig, mga kaloob ng dakilang isa sa mga tao, upang sila ay makapagsalita at makaunawa sa kanilang puso. Kung paanong nilikha niya ang tao at binigyan ng kakayahang makaunawa sa mga salita ng karunungan, gayon din niya ako nilikha at binigyan ng kapangyarihang magsalita sa mga tagapagbantay na mga anak ng langit. Isinulat ko ang inyong pagsusumamo at ipinakita sa akin sa pangitain na ang inyong pagsusumamo ay hindi pagbibigyan magpakailanman. Ang paghuhukom ay tiyak na darating sa inyo. Hindi kayo pagbibigyan. Mula ngayon, hindi na kayo makaaakyat muli sa langit magpakailanman. Sa pamamagitan ng utos ng Diyos, kayo ay ginapos sa lupa sa buong panahon ng daigdig. At bago mangyari iyon, masasaksihan ninyo ang pagkawasak ng inyong minamahal na mga anak. Hindi ninyo sila ikagagalak, sapagkat sila ay mamamatay sa pamamagitan ng tabak bago pa man kayo. At ang inyong pagsusumamo para sa kanilang kapakanan ay hindi pakikinggan, gayon din ang inyong mga pagsusumamo para sa inyong sarili. Kahit kayo ay umiyak, manalangin at bigkasin ang lahat ng salitang nakasulat sa pagsusumamong aking isinulat, hindi pa rin ito pagbibigyan, at isang pangitain ang ipinakita sa akin. Narito, inanyayahan ako ng mga ulap at tinawag ako ng hamog. Ang mga landas ng mga bituin at ang mga kidlat ay nagpabilis at nagmadali sa akin. At sa pangitain, itinaas ako ng mga hangin at pinalipad pa itaas hanggang sa ako ay madala sa langit. Ako ay lumapit sa isang pader na yari sa kristal at napapalibutan ng mga dila ng apoy. Sa harap ko ay isang dakilang bahay na yari sa kristal. Ang mga pader nito ay tila sahig na kristal, at ang sahig nito ay yari rin sa kristal. Ang kisame nito ay parang hanay ng mga bituin at mga kidlat. Sa pagitan ng mga ito ay naroroon ang mga nagliliyab na kerubin, at ang kalangitan sa itaas nila ay tila tubig. Ang nag-aapoy na apoy ay nakapaligid sa mga pader nito, at ang mga pintuan nito ay nagliliyab sa apoy. Pumasok ako sa bahay na iyon. Ito ay mainit na parang apoy, ngunit malamig na parang yelo. Walang anumang buhay sa loob nito. At ako ay pinangibabawan ng takot at panginginig. Nanginig ang aking katawan at ako ay nabalot ng matinding pangamba. Pagkatapos ay nakita ko ang isa pang bahay, higit na dakila kaysa sa una. Ang buong pasukan nito ay nakabukas sa aking harapan, at ito ay yari sa naglalagablab na apoy. Ang karilagan at kaluwalhatian nito ay higit sa anumang kaya kong ilarawan. Ang sahig nito ay apoy. Sa itaas nito ay mga kidlat at mga landas ng mga bituin, at ang kisame nito ay nagliliyab na apoy. At aking nakita roon ang isang mataas na luklukan. Ang anyo nito ay tulad ng kristal, at ang mga gulong nito ay tila sinag ng araw. Naroroon din ang mga kerubin. Mula sa ilalim ng luklukan ay umaagos ang mga ilog ng nagbabagang apoy, kaya hindi ko magawang tumingin ng matagal. At ang dakilang kaluwalhatian ay nakaupo roon. Ang kaniyang kasuotan ay higit na maningning kaysa sa araw, at higit na maputi kaysa sa niyebe. Wala sa mga anghel ang makapasok o makatingin sa kaniyang mukha dahil sa kaniyang kamahalan at kaluwalhatian. Walang nilalang na makatititig sa kaniya. Ang nagliliyab na apoy ay nakapaligid sa kaniya, at isang dakilang apoy ang nasa kaniyang harapan. Walang sinumang makalalapit sa kaniya. 10,000 ulit na 10,000 mga nilalang ang nakatayo sa kaniyang harapan, ngunit hindi niya kailangan ng sinumang tagapayo. At ang mga pinakabanal na malapit sa kanya ay hindi humihiwalay sa gabi ni lumalayo man sa kanya. At ako, si Enoch, ay patuloy na nanginginig
at hindi makapaniwala sa aking nasasaksihan. At tinawag ako ng Panginoon sa pamamagitan ng kaniyang sariling tinig at sinabi, "Halika rito, Enoch, at pakinggan mo ang aking salita." At isa sa mga banal ang lumapit sa akin. Kaniya akong itinayo at dinala sa harap ng pintuan. At aking iniyuko ang aking mukha sa lupa. Kabanata 15, si Enoch bilang tagapamagitan. At siya ay sumagot at nagsalita sa akin. At aking narinig ang kaniyang tinig. "Huwag kang matakot, Enoch. Ikaw na taong matuwid at iskriba ng katuwiran. Lumapit ka rito at pakinggan mo ang aking tinig. Humayo ka at sabihin mo sa mga tagapagbantay ng langit na nagsugo sa iyo upang mamagitan para sa kanila. Kayo ang dapat mamagitan para sa mga tao at hindi ang mga tao para sa inyo. Sapagkat iniwan ninyo ang mataas, banal at walang hanggang langit at namalagi kayo kasama ng mga babae. Dinungisan ninyo ang inyong mga sarili sa mga anak na babae ng tao. Kumuha kayo ng mga asawa para sa inyong sarili at ginawa ninyo ang tulad ng ginagawa ng mga anak ng lupa. At kayo ay nagkaanak ng mga higante. Bagaman kayo ay banal at espiritual na mga nilalang na nabubuhay magpakailanman, dinungisan ninyo ang inyong mga sarili sa dugo at laman ng mga babae. At nagkaanak kayo ng mga nilalang na may laman at dugo, na tulad ng mga tao ay mamamatay rin. Dahil dito, binigyan ko ang mga tao ng mga asawa upang sila ay magkaanak at magparami sa lupa. Ngunit kayo ay mga espiritu, nilalang para sa walang hanggang buhay at hindi para sa kamatayan sa lahat ng salinlahi ng daigdig. Kaya't hindi ko kayo nilikhang magkaroon ng mga asawa, sapagkat ang mga espiritu ng langit ay nararapat manahan sa langit. At ngayon, ang mga higanting isinilang mula sa espiritu at laman ay tatawaging masasamang espiritu sa ibabaw ng lupa, at sa lupa sila mananahan. Mula sa kanilang mga katawan ay lalabas ang masasamang espiritu, sapagkat sila ay nagmula sa mga tao at sa mga banal na tagapagbantay. Ito ang kanilang pinagmulan, at sila ay tatawaging masasamang espiritu sa lupa. Bilang mga espiritu ng langit, ang kanilang tahanan ay nasa langit. Ngunit ang mga espiritong isinilang sa lupa ay mananatili sa lupa. Ang mga espiritu ng mga higante ay magdadala ng kapighatian. Sila ay mang-aapi, maninira, mananalakay, magpapasimula ng mga digmaan at magdudulot ng pagkawasak sa lupa. Magiging sanhi sila ng kaguluhan. Hindi sila kakain ng pagkain, ngunit makararanas sila ng gutom at uhaw. At sila ay magiging sanhi ng maraming kasalanan. Ang mga espiritong ito ay titindig laban sa mga anak ng tao at laban sa mga babae, sapagkat mula sa kanila sila nagmula. Kabanata 16. Ang bilin tungkol sa hatol. Mula sa panahon ng pagkapatay at pagkawasak ng mga higante, kapag ang kanilang mga espiritu ay mahiwalay sa kanilang mga katawan, ang mga espiritong iyon ay mananatili hanggang sa araw ng dakilang paghuhukom. Sa panahong iyon, sila ay lilipulin at gayon din ang mga tagapagbantay at ang mga di makadiyos. Ang lahat ay ganap na magwawakas sa itinakdang panahon. At sinabi pa niya, "Ngayon, tungkol sa mga tagapagbantay na nagsugo sa iyo upang mamagitan para sa kanila, na dating nananahan sa langit, kayo ay nasa langit noon, ngunit hindi ipinahayag sa inyo ang lahat ng mga lihim. Ang mga nalaman ninyo ay ilan lamang sa mga lihim, ngunit dahil sa katigasan ng inyong puso ay ipinahayag ninyo ang mga ito sa mga babae. Dahil sa mga lihim na kaalamang ito, ang mga babae at mga lalaki ay nagdagdag pa ng kasamaan sa ibabaw ng lupa. Kaya't sabihin mo sa kanila, wala kayong matatamong kapayapaan." Kabanata 17. Ang mga lihim ng lupa. At ako ay kanilang kinuha at dinala sa isang lugar kung saan ang mga naroroon ay tila naglalagablab na apoy
Ngunit kapag kanilang nanaisin ay nag-aanyong tao. At ako ay kanilang dinala sa isang lugar ng kadiliman at sa isang bundok na ang tuktok ay umaabot hanggang sa langit. At aking nakita ang mga tahanan ng mga tanglaw sa langit, ang mga imbakan ng mga bituin, ng kulog at ng kidlat. Sa pinakamalalim na bahagi ay nakita ko ang nagliliyab na busog at mga pana, ang kanilang panginginig, ang nagbabagang sandata at ang lahat ng mga kidlat. At ako ay kanilang dinala sa mga tubig ng buhay at sa apoy ng kanluran, ang lugar na tumatanggap sa bawat paglubog ng araw. At aking nakita ang isang ilog ng apoy, na ang apoy ay dumadaloy na parang tubig at umaagos patungo sa dakilang dagat sa kanluran. Nakita ko rin ang malalaking ilog at ang pinagmumulan ng mga ito. Mula sa dakilang ilog ay may mga daluyang umaabot hanggang sa sukdulang kadiliman, sa mga lugar na walang nilalang na nakararating. Nakita ko ang mga bundok ng kadiliman ng taglamig at ang lugar kung saan nagmumula ang lahat ng tubig. At aking nakita ang mga bukana ng lahat ng ilog sa lupa at ang mga bukana ng kailaliman. Kabanata 18, ang lugar ng mga hangin. At aking nakita ang mga imbakan ng lahat ng hangin. Nakita ko kung paano sila inihanda at inilaan para sa buong sangnilikha at para sa matibay na mga pundasyon ng lupa. Aking nakita ang mga haligi ng lupa. Nakita ko rin ang 4 na hangin na sumusuporta sa lupa at sa himpapawid ng langit. At aking nakita kung paano inuunat ng mga hangin ang lawak ng kalangitan at kung paano sila nakatayo sa pagitan ng langit at lupa. Sila ang mga haligi ng langit. Nakita ko ang mga hangin ng kalangitan na nagpapaikot sa araw at sa lahat ng mga bituin sa kanilang mga landas. Nakita ko rin ang mga hangin ng lupa na nagdadala ng mga ulap at nakita ko ang mga landas ng mga anghel. Sa dulo ng lupa ay nakita ko ang himpapawid ng langit sa itaas. Nagpatuloy ako at nakita ang isang lugar na nagliliyab araw at gabi. Naroon ang 7 bundok na binubuo ng kahangahangang mga bato, 3 sa silangan at 3 sa timog. Sa mga bundok sa silangan, ang isa ay yari sa makukulay na bato, ang isa ay parang perlas, at ang isa ay tulad ng jacinth. Ang mga nasa timog naman ay yari sa pulang bato, ngunit ang bundok na nasa gitna ay umaabot hanggang sa langit, tulad ng luklukan ng Diyos. Ito ay tila alabastro, at ang tuktok nito ay tulad ng sapiro. At nakita ko ang naglalagablab na apoy. Sa ibabaw ng mga bundok ay naroon ang isang rehiyon sa dulo ng dakilang lupa, kung saan nagtatapos ang mga kalangitan. At nakita ko ang isang malalim na bangin na puno ng mga apoy ng kalangitan. Sa loob nito ay may mga hanay ng apoy na bumabagsak at hindi masukat ang kanilang taas o lalim. Sa ibabaw ng bangin ay nakita ko ang isang lugar na walang kalangitan sa itaas at walang matibay na lupa sa ilalim. Walang tubig roon at walang mga ibon. Ito ay isang tiwangwang at nakatatakot na lugar. At nakita ko roon ang 7 bituin na tila malalaking bundok ng nagbabagang apoy. Nang aking tanungin ang anghel tungkol sa mga ito, kaniyang sinabi, "Ang lugar na ito ang hangganan ng langit at lupa. Ito ang naging bilangguan ng mga bituin at ng hukbo ng kalangitan. Ang mga bituing ito na nagliliyab sa apoy ay yaong mga lumabag sa kautusan ng Panginoon sa simula pa lamang, sapagkat hindi sila dumating sa itinakdang panahon. Dahil dito, siya ay nagalit sa kanila at ginapos sila rito hanggang sa matapos ang panahon ng kanilang kasalanan, na tumatagal ng 10,000 taon." Kabanata 11, ang bilangguan ng mga espiritu. At sinabi sa akin ni Uriel, "Dito ilalagay ang mga anghel na nakipag-isa sa mga babae. Ang kanilang mga espiritu na nag-anyong iba't iba ay nagdulot ng karumihan sa sangkatauhan
at nagligaw sa mga tao upang sumamba sa mga demonyo bilang mga Diyos. Mananatili sila rito hanggang sa araw ng dakilang paghuhukom kung kailan sila hahatulan at ganap na lilipulin. At sinabi pa niya, maging ang mga babaeng nakisama sa mga anghel at naligaw ng landas ay magiging tulad ng mga sirena. At ako, si Enoch, ang tanging nakakita sa pangitaing ito tungkol sa wakas ng lahat ng bagay. Wala nang ibang tao ang nakakita ng mga bagay na aking nakita. Kabanata 20, ang 7 banal na anghel. At ito ang mga pangalan ng mga banal na anghel na nagbabantay. Uriel, isa sa mga banal na anghel na itinalaga sa mundo at sa Tartarus. Rafael, isa sa mga banal na anghel na itinalaga sa mga espiritu ng mga tao. Raguel, isa sa mga banal na anghel na nagsasagawa ng paghihiganti laban sa mga maningning na lumabag. Michael, isa sa mga banal na anghel na itinalaga sa pinakamabuting bahagi ng sangkatauhan at sa pagpapanatili ng kaayusan. Saracael, isa sa mga banal na anghel na itinalaga sa mga espiritong nagkasala. Gabriel, isa sa mga banal na anghel na itinalaga sa paraiso, sa mga serpente at sa mga kerubin. Remiel, isa sa mga banal na anghel na itinalaga ng Diyos sa mga maghihimagsik. Pagkatapos nito ay nagtungo ako sa isang lugar ng kaguluhan at nakita ko roon ang mga kahindik-hindik na bagay. Wala akong nakita ni kalangitan sa itaas ni matibay na lupa sa ibaba. Ang lugar ay magulo at nakatatakot. At doon ay nakita ko ang 7 bituin ng langit na magkakasamang nakagapos, tulad ng malalaking bundok na nagliliyab sa apoy. Kaya't aking sinabi, sa anong kasalanan sila nagkasala upang sila ay igapos ng ganito? At bakit sila dinala rito? At si Uriel, isa sa mga banal na anghel na kasama ko at pinuno nila, ay sumagot at nagsabi, Enoch, bakit mo itinatanong ang mga bagay na ito? At bakit ka naghahangad na malaman ang katotohanan? Ito ang mga bituin ng langit na lumabag sa kautusan ng Panginoon. Dahil dito, sila ay ginapos dito hanggang sa matapos ang 10,000 taon, ang itinakdang panahon ng kanilang kaparusahan.